Hanggang anong oras ba tayo dito, bro? Kung hanggang kailan mo gusto, kung gusto mo tapusin ng alas 11, sige go, alas 11. Sige. Yung napag-usapan natin na dalawang topic lang muna kasi mahaba yung usapan eh. So dito muna tayo sa yung di ba yung kumbaga nasasabot na to sa Bisaya pa yung napag-usapan natin is True Church at saka yung RCC Images. Yun yung naging usapan natin. Sige. So ito yung unang tanong ko, bro, no. Batay sa aral ng Katoliko, no? Kasi nga yun yung sabi mo, magsasagot ka sa batay sa aral ng Katoliko. Marami akong Katoliko na tinanong dito, baka ikaw mismo o baka ikaw muna, no, yung makapag-satisfy sa akin ng sagot ba, no? Batay sa aral ng Katoliko, bakit meron kayong mga larawan, no, ng mga santos, ni Santo Niño, ng yung nakapako na Kristo at saka ng mga kerubin at iba-iba pa? Batay sa aral ng Katoliko, bakit meron kayong ganun na ginagawa? Una, binigyan ng authority ng Panginoon ng Iglesia na anumang kanilang ipahintulot sa lupa, may pahintulot sa langit. At dahil ipinahintulot ng Iglesia sa lupa na magkaroon ng imahe ng mga santo as virtual catechism sa mga hindi marunong magbasa, kaya ginamit ang imahe ng mga santo. Ang pinagbawal lang sa amin yung imahe ng Diyos-Diyosan, pero yung imahe ng santo, yun ang ipinahintulot. Kaya may pahintulot yun. Yun ang reason ba't meron kaming imahe ng mga santo. Okay, next question. Sige. Saan sa bro? Meron ba kayong aral, no? O anong aral specific na nakasulat na kumbaga tinuturo, no, doon sa aral ninyo, no, sa katisismo nyo na merong sinabi roon na gumawa kayo ng ganito, no, mga larawan na ganito, ganyan. Meron bang ganun, bro, sa aral nyo? Walang ganun sa aral namin, bro. Dahil sa aming aral, kaya kami merong rebulto ng mga santo kasi nga ipinahintulot ng iglesia. At ang iglesia, binigyan nga ng authority na ano man ang ipahintulot ko sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Yun. Okay. So, sunod na tanong ko, kung wala kayong aral na ganun, no, ang tanong ko, paano mo kinunik, no, yung Matthew 16:19 at 18 to 20 na pinahintulutan? Ang tanong ko, saan nga doon sa aral nyo na pinahintulutan kayong gumawa, no, ng mga rebulto ng mga santo o imahe ng mga santo o base sa aral nyo? Saan sa aral nyo yun? Kasi ginamit mo tong Mateo eh. Yun nga, aral kasi yun. Tapos sabi mo walang ganun. Hindi, yung sabi mo na na kayo ay gumawa. Ay, yung sinabi mo na kayo ay gumawa. Yun ang sabi ko na hindi yun batay sa turo namin. Kaya kami nagkaroon kami ng imahe ng mga santo kasi ipinahintulot. Sabi ni Kristo, anuman, pag sinabing anuman, general term yun. Rosaryo, purgatorio, piyesta ng mga santo, imahe ng mga santo, Christmas, Valentine's, ano pa? Lahat ng mga sinasabi niyong unbiblical, yun ang mga na nasa Katoliko ngayon, yun ay ipinahintulot ng iglesia. At dahil ipinahintulot ng iglesia, kaya meron kami. At wala namang talata sa Biblia na kinokontra ang imahe ng mga santo. Meron kami nun. Next question. Okay. So, meron kayo nun kasi ipinahintulot ng iglesia. So, ang ibig mong sabihin, yung iglesia lang ng Katolik ang nagpahintulot doon, hindi si Kristo at mga apostol. Si Kristo ang nagsabi sa Matthew 18:18. Natural. Si Kristo. Na gumawa ng mga santo at saka rebulto? Si Kristo ang nagsabi nun? Ang sabi ni Kristo, anuman. Hindi. Naiintindihan mo yung... Nakuha ko yung sagot mo. Bro. Yung tanong ko ang hindi mo nakukuha, bro. Bro, pag sinabi ganito, bro. Pag sinabi Teka lang, bro. Pag sinabi nga na anuman, general term yun. Kaya nga sinabi ko kanina kasama na doon ang rosaryo, purgatorio, Christmas, All Saints Day, All Souls Day, lahat anuman. Wag mo, sinabi ba specific? Anuman nga Anuman. Kaya isa na doon,
isanas doon sa anuman ang paggawa ng imahe ng mga santo. Oh, kay Kristo galing yung ano na yun ha, pahintulot na yun ha, anuman. Oh, next question. Kaya nga, ulitin ko yung tanong ko bro. Sinabi ni Kristo, anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Si Kristo ang may sabi nun. Ngayon, ang tanong ko, sabi mo kanina, ang nagpahintulot sa inyo na gumawa noon ang iglesia. So sang-ayon ka ba ngayon na ang iglesia lang ang nagpahintulot sa inyo na gumawa ng larawan kasi wala namang sinabi no si Kristo na ipahintulot ninyo gumawa ng larawan. Sang-ayon ka ba doon o hindi? Hindi ako sumasang-ayon kasi hindi naman magpapahintulot ng anuman ng iglesia kung hindi binigyan ni Kristo ng otoridad na magpahintulot. Next question. Okay, sige. So next question. Saan nga? Ito yung tanong kanina po pa unang tanong ko sa iyo. Saan nga sa aral nyo, no, sa iglesia, base sa aral nyo, sa iglesia nyo, na pinahintulutan kayong gumawa ng larawan? Yan yung tanong ko kanina sa iyo eh. Sabi mo wala. Hindi bro. Tapos saan? Ang sabi ko kanina, wala kaming turo na gumawa kayo. Wala kaming turo niya kasi ako umidad na ako ng ng 40 bro, hindi ako kailanman gumawa. Kaya kung meron sana kaming utos na gumawa kayo, oblige akong gumawa kahit di ako marunong mag-sculpture. No? Kaya kami merong rebulto kasi may gumagawa. At yung imahe ng mga santo ay pinahintulutan ng iglesia na hindi naman nila gagawin kung walang authority ibinigay si Kristo na anuman ang ipahintulot yun sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya doon ako kumukuha ng hugot Sige. Sa magitin anuman. Next question ko bro. Ipapaalam ko lang bro ipapaalam ko lang na ang ating live viewers ngayon is 193 na. 193 na. Sige. Salamat sa mga viewers. Salamat. Okay, so ang sunod na tanong ko bro, base sa aral ng Katoliko, no? Kasi ito yung batayan natin base sa aral ng Katoliko, anong taon nagsimula ang pagkakaroon ng Katoliko ng mga imahe na o rebulto ng mga santos? Hindi ko na maano bro kung ito sabi ko na pag hindi ko alam, sasabihin ko talaga na straight ko talaga na hindi ko na alam. Sige. Hindi ko na alam kung anong taon, ano ang exact petsa nagsimula ang aming pagkakaroon ng imahe ng mga santo. Ang alam ko lang na kami nagkaroon ng imahe ng mga santo kasi ipinahintulot ng iglesia namin dito sa lupa na magkaroon kami ng imahe ng mga santo. Yun ang alam ko. Yung anong petsa, kailan nagsimula ay hindi ko na masagot dyan kasi hindi naman kailangan ng taon or petsa. Ang kahit na kumbaga ano bang century nangyari yan, parang ganoon lang. Okay. So ang pagkakaalam ko lang yung imahe na Our Lady of Perpetual Help. Ayun na. Yung imahe of Our Lady of Perpetual Help. Kahit saan mong history basahin, ang gumuhit noon si Lucas, yung nagsulat ng Gawa at saka ng Lucas. Siya yung gumawa ng Our Lady of Perpetual Help. Tapos doon sa katakom kung saan inililibing yung mga Kristiyano o nangangaral yung mga Kristiyano dati ng patago. Kung pasukin ang katakom, marami siyang mga painted doon, mga drawing na mukha ng Panginoong Jesucristo. At based sa scientific research, ito ay nagsisimula pa noong early Christian period. Wala pa si Constantine ang sinimulang iguhit yun. No, ng mga isa na doon yung guhit ni Lucas. Wala namang ibang may tuturo ang history na gumuhit ng Our Lady of Perpetual Help maliban kay Lucas. Next question bro. Okay, sige. So ngayon, para malinaw sa lahat, ibig sabihin yung church na ninyo, no, kasi aral ninyo yung pinag-uusapan natin. Ibig sabihin yung church nyo, sa kanila lang nanggaling yung pagkakaroon, no, ng aral tungkol sa mga imahe, no? So una, ang tanong ko bro, kung Biblia yung pagbabatayan natin, may papapakita ka ba na merong ganung uri o hawig, no, na tinuturo ang mga apostol para
para sundan, no, ng iglesia ninyo yung aral na pagkakaroon ng mga imahe at larawan? Yun na nga sinabi ko kanina, bro. Ipinahintulot ng iglesia yon na sila ay gumawa. Actually, si Lucas ang gumawa nung imahe ng Our Lady General of Fair. kasi yung ano bro, general kasi yung sagot mo, pero yung topic natin is specific, Yun na nga. Wala naman no? akong, wala naman So, akong, bro, hindi ko dinadawit sa paliwanag ko ang imahe ng Diyos-Diyosan. Specific ang ano ang paliwanag ko. Tama nga, tama nga. Hindi Imahe naman ng tayo mga nag-uusap ng santo. mga Diyos-Diyosan dito. Yung Oo. yung mga larawan ng Katoliko. Yun na Hindi nga, tayo nag-uusap dito kung Diyos-Diyosan ba yan o hindi. Yung Oo. imahe nyo. Yun na nga. O, yun Imahe yung ng imahe mga, sinabi ko kanina, hindi ba, si San Lucas ang unang gumuhit ng imahe Our Lady of Perpetual Help. Kahit i-search mo pa yan. Pangalawa, yung... Hindi bro. Yung tanong ko kasi sa Bible sana, sa Bible ba, may ipapakita ka ba na gaya ng claim nyo na yung iglesia no, pinahintulutan gumawa? O, pinahintulutan sige na silang nga. gumawa ng mga larawan. Kung sa Bible ba, meron bang ganun na pattern na para magkaroon naman ng hawig yung sinasabi nyo o doon sa mga unang Kristiyano no, na nasa Biblia? Sige. Based sa ano ko, sa napansin ko sa tanong mo is ginagawa mo kaming Bible alone but hindi kami Bible alone. Pero hindi ba ako tapos, bro? Sige. Hindi ba ako tapos? Sige, sagot bro, sagot. Pero dahil yan ang ano mo, ang pagkaunawa ko sa iyo, sige magbabasa ako ng Biblia, no? Ang babasahin kong Biblia ngayon is the Living Bible translation. Ang sabi sa Galatia 3:1 ganito. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Hindi yan comics, hindi yan magazine, hindi yan dyaryo, no? Yan ay Biblia. Ngayon, kung nabigay ko na ang sagot na hinahanap mo, sana makontento ka. Kanina, doon sa term Catholic, meron sana ko ilalabas na Bible din na mababasa talaga na Catholic, no? Pero sige bro, okay lang bro. hindi ko na Walang problema, bro. inilabas kanina, no? Ngayon bro, okay lang bro. Ngayon bro, para naman malaman rin ng iba. Okay lang. Maraming sa programa namin, maraming beses ko na inilabas yan. Yung sa Greek ng Hebreo 9:31, Himenon, Ecclesia. Para masuri ko rin ba, matanong rin kita tungkol sa ebidensya mo na yan. Okay. Yun nga, sabi doon sa sa Greek ng Hebrew Acts 9:31, Himenon, Ecclesia, Catholes, tes Judayas, ke Galalias, ke Samarias, eken eremen oiko domini. Sa Lucas 4:41 nakalagay naman doon, kay Femine Selten tes Catholes, perikuro pereuto. At sabi naman doon sa Biblia Protestante, hindi amin to. Yung sa kay Richard Baxter, a paraphrase on the New Testament, sa John 10:16, tinawag niyang Catholic Church ang tatag ng Panginoong Jesucristo. Yun, pero hindi ko na lang yun kasi ayoko yung masyado tayong letra for letra, pero base observation ko kasi is parang may pahabol yung mga tanong mo. Eto, naglabas ako ngayon bro, the Living Bible bro, ayan. I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Next question. So okay lang. Okay yan. Ako naman bro, nabasa ko na rin yan. Sa akin kasi medyo medyo kumbaga yung translation ba. Pero okay lang. Aral naman kasi natin ninyo yung yung pinag-usapan. Doon balik tayo doon sa salitang Catholic, bro. Based lang sa alam ko rin, bro, alam ko rin yung word na 9:31 no ng gawa
no, na kataholos. Sa unawa mo ba, bro? Catholic yung ibig sabihin doon? Yes, bro. Throughout all. The church Catholic siya. throughout all. Yun ang meaning ng Catholic. Throughout all. Universal. Throughout all. Catholis. Throughout all. Yun ang meaning ng Catholic. So kapag yung next question ko, so kapag ita-translate natin yung kataholos sa English mula sa Greek, ang translation ng kataholos para sa unawa mo is Catholic. Hindi. Yan ba yun? Hindi. Ang pag i-translate mo yan, ang meaning yan, throughout all, para sa lahat. Throughout all. Ngayon, yung name na Catholic, doon kinuha. Kataholos or Catholis, doon kinuha. Kasi ang meaning nun, throughout all, tinan mo, ano meaning ng Catholic? Based sa Groller's Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, from Greek, Catholis, universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya nga hanggang ngayon, bro, alam mo hanggang ngayon, based sa mga debate na kaharap namin pag True Church ang tema, wala pang sino mang magiting na protestante ang sumagot sa tanong na kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, sino? Kasi si Soriano, ang sagot ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. So Iglesia Katolika pala nagsimula 2,000 years ago. First century. Kung titingnan mo naman sa Wikipedia, talagang first century ang nakarecord. Pati ba naman pasugo ni Felix Manalo, ganun din sinasabi. I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the first century. Oh. Yun. Yeah. Lahat ng mga ebidensya. Okay. Ewan ko lang kung ikaw kaya mo bang sagutin yung tanong na yun o hindi, okay lang naman. Nakasanayan ko na kasi. Okay lang. Dati akong Seventh-day Adventist evangelist at yan ang isa sa mga challenge question sa akin ni Wendell Talibong na pinaglaanan ko ng 2 linggo hanggang 3 linggong pagre-research pero matibay ang ebidensya talaga na founded by Jesus Christ talagang Katoliko eh. Kinontra ko yan dati, kala mo? Oh. Okay lang bro, aral nyo kasi yan, wala gaya ng sabi ko, hindi kita pinipilit no kasi nga yung atin mapakita mo lang kung ano yung katwiran mo tungkol sa mga tinatanong ko sa iyo. Ngayon bro, ito yung next question ko bro no, alas 10 na. Hindi na tayo masyadong no. Ito yung next question ko bro. Kung kung ilalagay natin sa ano ba, kung meron kang mga Greek interlinear diyan no na Bible, maipapakita mo ba bro na yung salitang kataholos no sa mga talata na binigay mo no, yung sa Lucas, sa Gawa na merong transliteration o translation doon na yung katumbas ng salitang kataholos is Catholic? Ang sabi ko kanina bro, ang name Catholic doon kinuha sa mismong Greek term na Catholis or Kataholos. Kahit INC ni Manalo alam na ang Catholic in Greek is Kataholos. Doon kinuha ang pangalan na Kataholos. Ang meaning, throughout all. Kaya kung ita-translate mo yung, parang ganito lang yan, no? Meron akong dito bro ba? Meron ako ritong aklat na ito. Papakita ko lang sa iyo bro. May nire-replyan pa ako na na Alipores ni Master Pope. Baka makatalakayan ko siya ngayon ano. O sige, ano yung mo bro? Ano yung gusto mo? Dito bro, meron akong Strongs no, Kang Jim Strong na mga dictionary sa Bible words. Dito kasi sinuri ko rin naman wala kasi akong makita no na yung word na kataholos is doon nanggaling yung salitang Catholic. So saan mo bro? Saan mo nakuha bro na mga referensyang sinasabi mo ngayon na yung salitang Catholic is galing sa salitang kataholos? Kahit saan ka mag-research bro, kung saan ginuha yung pangalang Catholic, ang sagot doon Catholis, Catholike, Kataholos. Yun ang mga sagot bro ng mga encyclopedia bro doon kinuha. Catholis, Catholicos, Kataholos. Actually, kung titingnan natin yan sa sa Mons
Mons Reverse Greek Interlinear, yung Acts 9:31 nakalagay talaga doon, Ecclesia Kataholos. At saka wala namang totoo lang mga magagaling talaga sa Bible scholar na ang meaning ng Sa akin bro, naniniwala ako na yung nakasulat talaga doon is katahulos. Pero ang di ako agree bro, na yung ibig sabihin ng katahulos is Catholic. Doon ako, Okay. kaya nga kita, tinatanong. Ito na tayo. Kaya nga kita tinatanong. Ito Kaya na nga, nga tayo yun. Dahil Oo. tumutol ka na naman. Hingi na mo ng Oo. clarification na naman ulit, di ba? Yan, hinintay ko yung pututol mo eh. So, clarification ganito. Ano ang meaning ng term Catholic? kung titingnan natin sa mga dictionary, no, ang yung word, kung kaya nasabi ko sa iyo dito sa aklat na ito, yung word na Catholic, no, mas accurate siya doon sa salitang Katulo, no, na isang beses lang siya ginamit, no, sa whole New Testament. Mas repirado siya doon. Yung salitang katahulos, no, na dalawang compound na word, yun yung pinanggalingan ng salitang Katulo. Oh, Ang ibig sabihin naman ng Katulo is ibig sabihin nun is universal, general, ayun. means Catholic. Ayun, pero hindi yung katahulos. Kaya nga tinatanong kita kanina na yung katahulos, makapagbibigay ka ba ng kahit na Greek interlinear na i-translate yun sa salitang Catholic? Sabi mo kasi wala. Ay, So, hindi, ngayon, hindi yan ang ano bro, hindi yan ang paliwanag. Wala kang pinagkaiba kay Ahmad Barcelon yan. Wala kang Kaya tinatanong kita kanina kasi yun yung nga. paliwanag mo kasi, yung word na katahulos is Catholic. So kaya nga hinahanapan kita. Hinahanapan kita ngayon ng kahit na Greek interlinear or Greek dictionary. Ito bro, Para may pakita mo naman sa amin, sa mga nanonood dito Bro. ngayon. Ito bro, ang mindset mo ngayon ay wala na pinagkaiba kay Ahmad Barcelon. Sa debate nila ni Nasa tayo yan, bro. Sa debate nila ni Wendell Talibong, sinabi ni Wendell, tanong niya saan sa Biblia mababasa ang term Bible. Salitang Biblia. Oo. Sabi ni Brother Wendell, nasa Biblia yon, nakalagay doon, Entrovadi para carpuer comenos pericaita Biblia. Yan na? Entrovadi para carpo ercomenos pericaita Biblia. Yan na, hindi ko sabihin kung saan talata yun dahil pakunwa, don't hold it there, makurintihan ka, just hold it here. Entrovadi para carpo ercomenos pericaita Biblia. Yung Biblia doon, pag tinranslate mo yun, hindi Bible ang resulta. Ha? Yung Biblia, pag tinranslate mo yon sa English, sa Tagalog, sa Bisaya, hindi Bible ang resulta, hindi Biblia. Kahit na Biblia siya in original. Entrovadi para carpuer comenos pericaita Biblia. Hindi siya Bible pag tinranslate mo. So don't expect na makakapagbigay rin ako na yung kataholos pag tinranslate mo Catholic resulta. Yun lang nga eh. Yun ang point, no? Hindi ganyan mag-aral ng Biblia, bro. Hindi ganyan mag-aral ng Biblia, ha? Kahit Biblia na yan. Biblia na yan. Pag yan eto, sa Greek, mayroon nakalagay doon na Eucharistia. Pero pag yan tinranslate mo sa English, hindi Eucharist ang meaning niyan. Kundi ang translation niyan hindi Eucharist. Ang lalabas diyan thanksgiving. Ang Greek ng thanksgiving Eucharistia. Hindi Eucharist sa English yan. Gaya ng Biblia. Ang Biblia pag sinalin mo sa English, books, plural ang Biblia eh. Yung singular noon, biblion. Biblia. Entrovadi para carpuer comenos pericaita Biblia. Yung Biblia doon, pag yun, tinranslate mo sa English, hindi Bible ang resulta, kundi books. Kaya don't expect na may nabasa kang kataholos, dapat ang translate niyan sa English should be Catholic. Mali, hindi ganyan mag-aral ng Biblia, bro. Tuturuan lang kita kung paano aralin ng Biblia, no?
Sige, yan nagtatanong lang naman ako bro, batay sa mga paliwanag mo. Yan kasi yung sinasabi mo. Ngayon hinahanapan kita, nag-i-explain bro. ka na naman ng iba. So Hindi. okay lang sa akin bro. Hindi yan ang Walang sinabi problema ko. naman kasi Hindi. yan yung Hindi sinabi yan mo kanina kasi Hindi yan ang sinabi ko. Napakaliwanag ng sinabi ko na kanina. ngayon. Ang sabi ko kanina, ulitin ko ha, maliwanag yun eh. Ang name Catholic, doon kinuha sa Greek word na Catholes. Doon kinuha sa term na Catholes, o Kataholos, Katoliki, Katolikos, doon kinuha ang term na Catholic. But wala akong sinabi na ang Kataholos, pag translate mo sa English, Catholic ang result. Wala akong sinabing ganun. Sinabi ko, doon kinuha na ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Kasi ang Catholes o Kataholos sa ang meaning nun is throughout all. Aliwanag tanong sagot ko kanina, ba't mo binago? Sige bro. Wala, hindi na ako kaya sabi ko hindi ako namimilit. Yun lang yung tanong ko sa iyo bro. Yun lang bro. Ikaw bro, baka may gusto kang itanong rin bro. Kasi medyo malalim na rin yung gabi. Wait lang ha. Okay na bro. Kung wala ka nang ibang tanong, pwede tayong mag-reschedule ulit another Monday night. No, sa Talakayan. Kung meron kang gusto itanong, open pa rin ako bro, Monday night bro. Kung wala akong lakad. Sige bro. Thank you talaga sa lahat. Oh. Thank you. So, maraming salamat. Yun. Dahil malalim ng gabi, kailangan na niya na magpaalam. Okay, thank you sa iyo, brother. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.